Hello Team Authentic all over the world! Naghahanap ba kayo ng day tour na 2 to 3 hours away lang from Manila? This episode po is for you. Pupunta tayo ng Villa Escudero. For as low as 1,800 pesos, may experience na natin ang buffet lunch sa kanilang waterfall restaurant. Sure na mabubusog tayo. Pinoy na Pinoy din ang magiging vibe natin for today's vlog. From Carabao cart ride to an amazing Filipino cultural show. And of course, pwede din nating i-enjoy ang iba pa nilang amenities like swimming pool and mag-relax sa bamboo rafting experience. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo via Agoda, Hotels Mania Activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning everyone! Hi guys! Mayong adlaw! Yes, and in this episode, magdi-day tour na nga tayo going to Villa Escudero! And it's 6 a.m. Pinagahan talaga natin kasi yung biyahe natin ilang oras? Mag-ano siya, babiyahe tayo guys ng 2 to 3 hours. Yes, and depende ha kung saan nyo gustong sumakay, kung saan kayo magiging komportable. Kami kasi talaga dito sa Buendia na bus terminal. Ito yung Hill Puyat Station, LRT1 Station. And then doon din sa kabila, depende kung saan kayo manggagaling. Ang mga nandito, ito, DLTV, tapos Jackliner, tsaka Jamliner. Meron din ditong Alps sa pagtawid naman. At ang alam ko, meron pa dito. Marami rin naman ditong mga buses. Tapos, just in case lang, napaaga kayo, gusto nyo munang kumain sa paligid. Marami ditong kainan kesa sa bus station kayo bibili. Mas mura dito. Tara, tawid na tayo. Ang sasakyan natin ay Lucena. Pa-Lucena tayo. Pa-Quezon. Dahil nasa Chaong Quezon na ang Villa Escudero. Yung DLTV, meron na rin siyang Lucena. Ito yung nandito pagbaba ng Hill Puyat Station. Tayo sa jam. Mas mabilis yata yung jam eh. Ang bango ng mga niluluto. Ito yung LRT Hill Puyat Station. And then, dito tayo sa gilid. Ayan, meron na kagad ditong Lucena ang nakalagay. Ay, ang saya talaga sa Makati, no? Daming kainan. So tayo, galing kasi tayo sa staycation, kaya may dala tayong gamit. Kasi kung sa Navotas kami manggagaling, Diyos mio, baka hindi kami umabot ng 6 a.m. unless magga-grab. Eto, Lucena. Ay, ito ay Citex. Mas mabilis. O, sige, tanong na natin kung dito. Hello po. Magandang umaga po. Ayan o. Citex Grand Terminal. Boss, dadaan po ito ng Villa Escudero. Sige po. O, ito. Dadaan daw ito ng Villa Escudero. Sakto. Paalis na. Tapos swerte. Dalawa na lang talaga yung bakante. Ito, magkahiwalay kami na Enzo. So magiging biyahe lang naman natin 2 to 3 hours. May baon kami. Tinapay. Bumili kami sa bakery. Yan, ang tina-target naman kasi natin, makarating tayo ng Villa Escudero ng 9 a.m. So tamang-tama lang yung 6 a.m. na alis natin. Doon na tayo magkita-kita. After 2 hours and 20 minutes, nandito na tayo sa Villa Escudero. Yes, actually nandito pa lang tayo sa highway, Oo. sa labas, kasi ang alam namin magta-tricycle pa tayo paloob. Pero kung meron kayong sasakyan, di ba, mas Dire-diretso tipid na. kayo. Oo. Oh, and grabe yung biyahe. Hindi ko in-expect na gano'n lang siya kabilis. Akala ko nga abutin kami ng 3 hours.
And then, basta sinabi ninyo sa driver kung saan kayo bababa, talagang ibababa nila kayo sa harapan na nung may nakalagay na Villa Villa Escudero. Dito mismo kayo ibababa. Ayan, may nakalagay yun. Villa Escudero. Pero palatandaan nyo lang, nandito tayo sa Arco. Etong Arco na to, ito yung naghihiwalay sa San Pablo at saka Tiaong Quezon. Ang taray! Oh, since mahilig tayo sa mga border, ayan yun, yan yung nagiging border ng Quezon at Laguna. Diba? Ngayon, tatawid na tayo. Doon na tayo mag-vlog, ang bibilis ng sasakyan. And then may mga tricycle nang nakaparada. Kapag nilakad yata natin siya papasok sa entrance, malayo-layo pa. Kasi malaking area din talaga yung Villa Escudero. Ayan o, malayo pa siya. Tapos guys, dito kayo sasakay kapag pauwi. Dito na mismo sa harap din. Nitong Villa Escudero. Ayan. So dito kayo maghihintay ng sasakyan kapag pauwi na tayo. Dito na rin dumadaan yung mga LRT Buendia, Pasay, ganyan, Cubao. So sa labas lang din siya. Ito na yung tricycle. Tanong natin kung magkano yung tricycle going to Villa Escudero. How much the best? 50 pesos dalawa na tayo. Oh, 50 pesos, dalawa na. Nasa tricycle na tayo. And ang feels niya, very probinsya. Amoy probinsya. Ano yung amoy nun ng may nagsisiga ng mga dahon, gano'n. And then yung Villa Escudero nga pala for day tours ay bukas ng 8 a.m. to 6 p.m. And nandito na tayo sa mismong entrance. And then, of course, pwede naman kayong mag-walk-in. Pero tayo, just to make sure, ang ginawa kasi natin, nag-book na tayo online, direct sa Villa Escudero na website na ilalagay na lang namin sa ibaba. And ito yung kanilang mga rates. Depende kasi yan kung weekdays, weekends, or holiday. So ngayon ay Saturday, kaya ang binayaran natin online ay 1,950 pesos each. And guys, gumawa na rin tayo ng mga checklist natin na pwede natin gawin dito. Isa na doon yung Carabao Cart Ride, Yes. Museum Tour, Yes. Philippine Experience Show, Bamboo Rifting, and yung Waterfall Restaurant. Ako taga-excited talaga sa Waterfall Restaurant. Yes, actually, pangalawa ko na kasi dito, first time na Enzo. Yung first time ko kasi, Diyos ko mga, ano na yan, panong panikopong-kopong. Naalala ko yung kinukwento mo sa akin. Sige, hindi nga, meron ganun experience doon. Oo, parang yung company outing namin yun, way back before. Ang arte, no? Paano pa ni Magella? So ngayon, ito may experience ulit natin siya and ipapakita namin siya sa inyo just in case na nga naghahanap kayo na mapupuntahan this summer. Pagbaba nyo pa lang sa tricycle, very Pinoy na. Yung kaagad yung vibe niya. Ayan, oh. So siguro ipapakita na lang natin yung ticket natin, yung e-ticket. So, pakita natin yung e-ticket natin para ma-confirm yung ating reservation or payment. Kapag meron ng reservation, ayan, ito yung fulfill. Yan yung pati yung costume nila. Oh, very Pinoy na sila, yung costume. Kaya may feel mo kaagad, Pinoy na Pinoy. Ayan, meron lang kayong fill out dito. Information lang naman natin. Ito yung kanilang parang receiving area. Tapos, ito yung map. Pwede rin pala kayo rito mag-stay guys ha. Just in case lang na ayaw nyong mag-day tour. So, ang dami namang pwedeng puntahan pero tayo, yun lang yung ma-experience natin, okay na. Ang alam ko may schedule nga din ata yun. Tapos of course, pwede din gumamit ng swimming pool and outdoor jacuzzi.
kapag ka-day tour. O, ang galing, no? May orientation talaga kung ano yung uunahin, ganyan. At saka dyan sa orientation, ibibigay sa inyo itong tickets nyo. Ito yung Yes. ibibigay nyo kada may gagawin kayong activities. Yes, and then ang maganda doon, parang by this time pala, alam na natin, ito unahin, ito yung huli. Tapos tama nga, yung cultural show, meron siyang schedule, 2 to 3 p.m. lang siya. Ito na yung pagulaman. May pa-welcome Maraming salamat drinks. po. Thank you po. Cheers! Very Pinoy. Sarap ng gulaman, no? Ba? Kumbaga, yung pagiging ng mga Pinoy, maasikaso, mafe-feel mo rin kaagad. At tingnan mo yung trash can. Hindi trash can. Ano tawag dyan? Trash kahoy. Charot. Very Pinoy din. Diba? O ngayon, ang una daw nating mapupuntahan ay yung mga museums. May dalawa daw ditong museums. Apa. Thank you po. Yung museum dito, Church Museum and House Museum. Let's go. Maraming salamat po. And then, yun yung una nating madadaanan. Dito yung simbahan. Ang ganda nga nung simbahan in person. And then masaya si Enzo kasi pwede magpalipad ng drone. No need for any permits daw. And nandito na tayo. Ito yung tinatawag na House Museum. Pink siya. Pink na pink. And then ito naman yung Church Museum. Pink din. And then in-assist tayo bago makapasok dito. Ang hindi namin alam kung every attractions meron sa ating mag-a-assist. Ang peaceful. Today is Saturday pero konti yung tao. Ang mga laman daw ng mga museums dito, lalo na dito sa House Museums, mga antiques. Pwede pumasok sa loob? Pwede pala. Okay, tignan natin. Ang ganda din, ha? And then yun nga, by this time, wala masyadong tao. So, kumbaga parang solong-solo namin. Pakiramdam ko meron din sa atin dito mag-a-assist. Okay. Oo nga, as in museum na talaga siya. Tara, good morning po. Day tour po. Sino po may hawak ng ticket? Best yung ticket daw. Bali po for the gate lang po. Okay po. So yung ticket pa na binigay sa atin, as in lahat ng ticket nandoon. Tapos pinupunit nila isa-isa. Patingin nga yung ticket natin. Ayan. Isang buong ticket pala to, tapos pupunitin nila kada attractions. Ayun, mag-a-assist sa atin. Okay po. Thank you po. Based na nababasa namin, ito yung mga ginagamit kapag kasi Semana Santa. Tapos itong karosang ito yung kaisa-isang nilikha daw ng tanyag na sculptor na si Isabelo Tampinco. Ito pala ay replica, itong simbahan ay replica ng San Francisco Church na nasa Intramuros, Manila. For history lovers, magugustuhan nyo siya. So, nandoon yung, for example, meron kami doon nadaanan yung mga artifacts, ganyan, and then yung mga nahukay pa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, pati yung burial jar, and then yung iba pang mga antiques. Actually, mostly antiques talaga. At saka second floor din guys, makikita nyo din yung mga collection ng lumang pera ng Pilipinas and ng mga ibang bansa. Tapos di ba tuwag-tuwa tayo kasi Yes. di ba sa'yo mo di ba? Ay nabutan ko tong 2 pesos na na papel. Nabuo na papel. Tapos ako sa kanya, ay akong nabutan ko na 5 piso pati 10 pisong papel. Yes, nakakita pa ako ng pisong pagkalaki-laki. Grabe, ganun na pala talaga ang edad ko. Kasi di ba may nakita rin tayo doon yung mga mga clothes ng mga sinaunang presidente ng Pilipinas. Yes. Na totoong as in yun Yun talaga talaga guys, yung damit original nila. Okay, makikita nyo kung ano yung belt nila, Oo. kung gaano sila katangkad. Di ba sabi ko kasi, ay maliit lang pala si former President Emilio Aguinaldo. Yes, kasi di ba yung mga sinuunang Pilipino yata, maliliit man naman. And then, from Manuel Quezon yan ha, na
na presidente, doon nga daw kinuha yung pangalan, of course, ng Quezon. And then, pati yung mga First Lady, pati yung kay First Lady Imelda Marcos, nandoon yung mga damit nila, dinodonate daw yun mismo dito. So, ayan, kung mahilig talaga kayo sa history, para kayong naglalakad pabalik sa nakaraan. Magka-Carabao ride na tayo. Papunta na doon sa swimming pool, sa lunch. Nasa isang area na lang yun. Pati yung cultural show, doon na din. Nasa loob na siya. So, again, lahat ito, isang beses lang. Kukunin yung ticket. Once nakuha na nila yung ticket, ibig sabihin, nakasakay ka na or nakapasok ka na sa attraction, and then, tapos na, yun na yun. Ito yung Carabao. Kumbaga, nasa car naman, kung may cart siya or car, parang ganun. Ito yung Carabao cart. Ang hindi namin alam, kung pupunuin ba yan. Pakiramdam naman namin hindi. Siguro maghihintay sandali lang. Maganda. May pangalan yung bawat cart. Ito si Maganda. And then, ito naman nakaparada dito ay si Ligaya. Good morning po. Dito tayo kay Ligaya. Tignan natin si Ligaya. Ay, kanino po? Kay Sexy pala. Ito naman si Ligaya. Hello, Ligaya. Sasakyan natin ay si Sexy. Sexy. Si Sexy daw ang sasakyan. Opo, dalawa lang po. Si Sexy sasakyan natin. Siguro kasi, ito, sino naman to? Si Sandara. Si Sandara. Hi, Sandara. Ay, inis na ba ako ni Sandara? Inirapan ako. Maldita si Sandara. Shogod na rin yata. O, dito tayo kay Sexy. Tapos nandoon na yung locker. O, ito na si... Tignan muna natin itsura ni Sexy. Hi, Sexy! Ang taray. May paharana tayo dito. Oh, grabe. Kung pwede lang namin sana sa inyo iparinig ng buo. Kung pwede lang sana kay YouTube. Ang sarap. So dahil sa bawal naman siyang iparinig sa inyo ng buo, namnamin na lang namin. After 10 minutes na Carabao ride, grabe yun. Pasasalamatan naman kayo this time ng tenga ninyo. Kasi yung special na doon, yung 10 minutes na tuloy-tuloy ko makanta si Kuya ng OPM na classical songs. As in, babalik kayo ng 1980s, 1970s. Yun talaga siya. At saka yung pakiramdam na para kang hinaharana, Yes. lalo na yung pagtugtog ni Kuya ang gitara Yes, niya, iba may something na natunog eh. Kung pwede lang talaga namin parinig sa inyo lahat, nako. So talagang ibig sabihin yun, kailangan nyo siyang ma-experience. And ang maganda by this time, today is March 28, medyo kaunti pa yung tao. Nasolo nga namin yung Carabao ride. And then, meron naman ditong bilihan ng mga souvenirs. Ay, may pa sorbetes pa, di ba? 60 pesos. Nakaka-Pinoy din. Diyos ka, naalala ko talaga yung mga panahon natin, no? Mga batang 90s. Ganyan yung mga ice cream na alam natin.
Ito yung to waterfalls. Papunta na ito ng waterfalls and then yung swimming pool magkakalapit na yan. Tsaka nga yung papanoorin natin mamaya ng cultural show. So ngayon, ang hanapin na lang muna natin ay yung locker. Para mailagay muna natin yung mga bags natin. And then tsaka tayo mag-explore. Yung lunch nga pala ay 11 a.m. to 2 p.m. And buffet naman siya. Kaya sulit na din. And then from here, kitang-kita na natin yung river. Apakaganda. Very probinsya. Ayan. Ay, grabe, sobrang nakaka-relax. Ay, may mga tilapia. And then, dito din yung bamboo rafting. Kasama na rin ata yan sa binayaran natin. Yun ang alam ko, ha. Diba? Ang saya ng experience. Very probinsya. Super lapit sa nature. Ito na yung kanilang pool area. For kids. Hello po. Magandang umaga po. And then ito naman. Ay! Alam nyo, nung pumunta kami dito, noon nga panahon pa ni Kopong-Kopong, hindi ganito kaganda yung pool. Ngayon, ang ganda na ng swimming pool nila. As in, ano na, resort yung dating. So ito, pwede dito adults, and then sa mababaw, of course, pwede din yung kids. In fairness, ha? And malaki din yung pool. Ito yung pool area, and then, ayan, may mga lockers na kayong makikita. Ito ba yun, best? Yung kulay yellow. Itong kulay yellow. Malaki naman. Ang gagawin natin sa bag natin, patayo na lang. And then, punta kayo dito sa parang bar. Dito kayo magbabayad ng locker. So, magdi-deposit ng 500 pesos, tapos refundable naman yung 400. So, kumbaga, yung locker, ang rent niya lang ay 100 pesos. Maghapon na po yun, madam, yung 100. O maghapon na yung 100 pesos. Mura na din. Ay! O habang naglalakar pa si Enzo. Ito pa pala, meron pa palang swimming pool sa taas. Ito, adults pool only. Tara, tignan natin. Hello po. O, ito yung swimming pool sa baba. Which is maganda. Resort na talaga yung dating niya. Tapos ito naman yung adult pool. Dito wala kang naliligo. Meron. Tapos nandito rin yung jacuzzi. May pa jacuzzi. Pero hindi natin alam kung hot water yun. Ayun, may jacuzzi dun. Kaya na may tao, pang-apatan lang yata. Ito! 3 yung jacuzzi. 4 yung jacuzzi niya. O diba? Kapag gusto nyo rin na mag-relax lang, or habang hinihintay nyo halimbawa yung lunch, or pagod na, pwede kayong mag-jacuzzi. Tignan natin kung hot siya. Uy, hot siya! Hot water! Ang sarap naman ito! Diba? So sa binayaran natin, kasama nyo na itong may experience. And guys, ngayon na natin yung gamit natin sa locker and it's 10 a.m. pa lang. Ngayon naman, magba-bamboo rafting na tayo. Yes. Habang naghihintay tayo ng lunch. Halika na. Experience na natin siya ngayong umaga lahat para mamayang hapon, relax na lang and then hihintayin na lang natin yung cultural show. And then by this time siguro, wala pa or kaunti pa lang yung nagbabamboo rafting. The iconic swimming pool walk. Swimming pool walk, kaloka. Magandang umaga po. Opo. Kasama na po yan sa binayaran, boss, no? Oo. Ayan, di ba? Oo. Kaya para lang sure, may ticket na tayo. O, ito na yan. Wala pang masyadong wala talagang tao. Ilan kasya po dyan, boss? Ilan po kasya dito, boss? Dalawahan lang. Ang laki niya, pero dalawahan lang yung pwede. Okay po, super safe.
Tapos bawal na siyang tumayo kapag ka daw nasa gitna na tayo. So talagang nanamnamin lang natin ang nature. Ano pong name niyo, boss? Rolly po. Si Kuya Rolly. Iingatan tayong mabuti ni Kuya Rolly. Super safe naman yan. Sa akin pa talaga nang galing sa laging matatakot. Sa tao, hindi mo naman. Oo, sa tayo naman. Nakaupo na tayo. Isa dito sa unahan at isa sa likuran. Ay, kanya-kanyang paddle pala to. Oh, go! I-paddle mo na yan, bes. Ang maganda naman dito, hindi naman siya nakakatakot because wala namang alon. Ang nakakatakot dito, yung init nung araw, grabe talaga. Sobrang talaga, feel mo talaga. Summer na sa Pilipinas. Ayan, may sagwan palang magaganap. Akala talaga namin. Nasanay tayo sa ganun. Oo, kasi kahit kayak, guys, hindi kami nagkakayak na kami lang. Kasi nga, syokot kami dahil... Alam mo kung may idea tayo magsasagot, hindi ko gumuti. Malamang hindi kami gumaw. Charot. Ayun, ang ganda naman. Napaka-peaceful. Sa kanya, hindi naman siya nakakatakot. Ayun sa Enzo. Oh. Ako muna for the vlog. Pag hindi na kami nagba-vlog, sabay na kami magsasagwan para medyo mabilis. Kasi ang totoo, ang ganda sana ng view, but the problem is sobrang init. Yun talaga. Ganda, no? And then meron naman yung harang kung hanggang saan lang pwede. Ay, bes, parang gusto ko doon na lang tayo, sa malilim. Tas hinto lang tayo doon. And na-enjoy na natin yung ating bamboo rafting. And siya talaga, yung first 10 minutes, yun yung mga ngapaka, parang paano ba ganyan? Kasi may rhythm pala yan. Talagang dapat tandem na tandem talaga kayo. And ang maganda doon yung pagka, sagwan ka na sagwan. Tapos bigla mo nang bibitawan, yung i-enjoy mo na lang yung moment. Yun na yung maririnig mo na yung ibon, maririnig mo na yung kuliglig. Doon ka na talaga maririnig. Yung tipong hayaan mo na lang yung daloy ng tubig magtulak sa'yo papalayo. And guys, nga pala, itong bamboo rafting nila, nag-start siya ng 8 a.m. din matatapos ng 5 p.m. Pero meron silang lunch break during 12 noon. Yes, and unlimited siya. Meaning, pwede kahit 2 hours or 3 hours kayo carry lang. Basta lang siguro magdala kayo ng payong. Yan siguro yung advice doon. And again, hindi nyo nga ma-enjoy ang Pilipinas kung magtatago kayo lagi Kung sa hindi kayo ready mag-stay. ayan. So ngayon naman, dahil na-shogod tayo, para ako nag-gym. Hintayin na natin yung lunch. Maganda mauna tayo sa lunch para mamaya makapagpalipad pa ulit tayo ng drone doon sa falls habang nagla-lunch. It's 11 a.m. Maaga tayo. Tayong magbubukas ng buffet na lunch. Ay, huwag kayong lolo-loko. May fountain show. Charot. And then, ang maganda nga pala dito ang daming toilet. And lahat ng toilet na nadaanan namin, mababango. Tapos yung doon sa locker, ang laki niyang toilet. And then, malinis na malinis. So, ngayon, pupunta na tayo ng waterfall. Dahil doon yung ating lunch. And then yung the best bagay sa may experience, yung kumakain ka tapos, yung tubig. Diba? That's Diba? Unique ang experience. Ayan, may naririnig na ako, besh. Dito ba? Ay, di ko alam actually. Di ba? Power. Ang tagal na kasi, sabi ko nga sa'yo, 19 kopong-kopong pa yun eh. Ito na, nakalagay. To waterfalls. Ano kaya ang pagkain? May nauna na sa atin. May nauna pala. Hindi pala tayo yung first. And then, ang naaalala ko kasi,
yung pagkain niya, very Pinoy din. Tapos super simple. Pero yun na nga, yung experience na talaga. Yun na talaga yung tinitignan dito eh. Ayan. May registration pa yatang magaganap. Pwede na daw tayong mag-buffet. Papakita lang uli yung ticket. Pangalan niya pala, Labasin Waterfalls. Pakita lang namin sa inyo from dito sa taas. Itong waterfalls, nanggagaling siya dun sa lake. Bes, delikado pala yung ano. Yung nagra-rafting tayo, yung harang, tignan nyo, ang lapit lang. Kapag ka pala dumiretso-diretso kayo, ay, just me, you. Diretso lunch na. Oo, diretso lunch kayo, guys. Ang ganda din, no? Ang ganda no. Dati naalala ko, pwede pang maligo dyan. May picture ako dyan. Ngayon wala na, hindi na pwede. Ayun, doon tayo kakain. Doon kami excited. Attack na tayo. Ito, meron. Ay, at least ha, best yung buko juice, tignan mo, hindi siya ganun kamahal. Oh, 60 pesos lang. And then yung mango shake is 160. Ay, dito natin gusto. Hello po. Magandang tanghali pa. Ay, umaga pa pala. So, dito tayo. Siyempre, dapat dito tayo. Kami na po ba mamimili ng upuan? Kami po kayo? Opo. Dalawa? Dalawa lang po. O, tara, pwede na tayo mamili. O, be, sige na, go. Dalawa lang po. Oh, ano ba? Tara na. Ayan yung tubig niya. Ang lamig, ang sarap. Ay! Doon tayo sa makakapag-vlog tayo na hindi tayo makakaabala. Diretso ka agad tayo sa food para may pakita namin sa'yo. Grabe, ang sarap dito. Hello po, kuya. Papakita na kagad namin sa inyo yung food. And good morning po. And konti lang yung tao na. Ito yung pagkain. Ay, ensalada, bes. Ang sarap gumawa ng ensalada. May mangga. Siyempre, bagoong. And then, kamatis, talong. Ay, ito yung rice. Nakabalot sa ano. Puso. Puso na siya. Puso. Kung bagang tawag. Tapos ito yung pagkain. Very Pinoy. Pansit bihon, roasted chicken. Ginatang kalabasa, ito bet na bet ko to. Inihaw na pork, beef caldereta, chicken tinola soup, and then meron din dito inihaw na tilapia. May panghimagas pa. Di ba? Kay Mito, oh. Tara na, doon tayo. Same lang din. Dalawa yung ginawa nila. Oo. Para just in case, kapag maraming tao, same lang. Pwede rin po dito, boss. Pwede din. O dito tayo para wala tayong kaagaw. Charot. Nananaki din sila. Oo nga. Ayan, hello po. Nakahanap na tayo ng spot natin. And habang kumakain kayo, may dumadaan na tubig dyan. Tas, refreshing. Ang refreshing. Tapos, ito yung view pa natin. Ay, grabe. Magkano na yung yung buffet lunch sa Manila? Umamin kayo, di ba? Ito, sa 1,950 pesos kapag ka weekends and 1,800 kapag ka weekdays, sulit na. Kasi pati mga amenities at saka yung experience, kasama na dun sa binayaran nyo. Ay, ang epic, in all fairness. Ay, grabe yung food ang dito, ang saya. As in, talaga sila pa magsasabing, dagdagan nyo po, pwede po yung magpabalik-balik. Laban pa po yan, Laban. Ayan. And meron pa dito tilapia. Tapos may pasabaw pa sila. Tinola. Actually, oo. Ang babait. Sila pa minsan yung magsiserve. Kasi kamayan talaga. Kamayan, oo. Pero choice you guys kung gusto nyo mag-kutsara. Meron. Gusto namin magkamayan. Yes. And then, pati to sila pa nag-serve. Meron pa ditong panghimagas. Diyos mio. Ito pa lang, sulit na. Diba? Very much pang outing yung pagkain natin. And yung kanin nga natin, nasa siya? Dahon ng saging. Tapos may singkamas pa, tuwang-tuwa. Very much pang summer na eh. Tapos siya na nga. Siya na nga yung singkamas. Grabe, ensalada pa lang. Panalo na. And then si Enzo, umorder siya ng buko juice. Ang mura ng buko dito. Oo, yung 60 pesos for buko juice na nasa ganito kayong lugar, mura na yun. Diyos niyo, sa ibang lugar, magkano? 100, 150.
Ang maganda na ba sa buko nila, dito na mismo. Yes, sinarvest lang din. So imagine niyo, sino ba naman ang hindi gaganahan kumain, di ba? Ito yung ano natin, kinakainan natin. Grabe, more than dun sa food, yung ano na talaga, yung experiences. Ay, ito na yung buko natin. Ano pangalan ni Kuya? Kuya Mac. Kuya Mac. Ito si Kuya Mac. Kuya Mac, mag-hi ka naman. Sobrang bait ni Kuya Mac. Ayan. Si Kuya Mac. Thank you po, Kuya Mac. Oh, ayan, ang babait nila. Hanap na naman tayo ng bagong Subscribers. Nadagdagan tayo isang subscriber. Ganun na naman yun. O tara, kain muna tayo. And guys, again, unlimited to. Pwede daw kayong kumuha ng kumuha. Pero, sorry, hindi ka na makaget over. Sarap na kumakain ka na merong maanong tubig. At Lamig, no? Just running water kasi running water. Saan yung running water? Running water water. kasi siya. So, mafe-feel mo talaga siya. Time check. It's 12 noon. And, punong-puno na. Ang dami ng tao. So, alam nyo na. Kailangan 11. Kumain na kayo kung ayaw nyo maabot ng sobrang daming tao. Kanina asin pilang-pila yan. So, check lang natin kung by this time, meron pang pagkain. So, halos lahat kumakain na. Pero tignan nyo, meron pa ring pagkain. Nire-refillan. Punong-puno pa din. Kaya as in, pwede kayong paulit-ulit kung gusto nyo. Kompleto pa rin yung pagkain. Kahit yung pakwan at saka yung banana Q. Ayun yung maganda doon. Hindi kayo talaga mabibitin sa pagkain. Ganyang karami ang kumakain. Ang nakaka-enjoy siya. Parang pakiramdam nyo, ano kayo, lahat kayo nasa isang outing na magkakasama. Diba talaga nagagawa ng nature? Nandito kayo mismo kumakain. And it's 12:10. Busog na tayo. Tayo na yung sumuko. Yung pagkain, ang dami-dami pa nila. Hindi natin sila mapapatumba. Oo, talo tayo this time. Pakiramdam ko, nadagdagan ako ng 3 kilos. Ano mo kaya naman yung chan ko? Diyos But anyways, gusto lang natin batiin yung mga ka-team-authentic natin na nandito. As in, buong family talaga sila. Ano yung mga balikbayan natin na ka-Team Authentic. Hello po. And yung mga taga-Kagbiting ka-Team Authentic po natin. Hello po. Hello po sa inyo. Nice meeting you po. Nice meeting you. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta ninyo. So ngayon naman, ang hihintayin na lang natin yung cultural show which is mag-start ng 2 p.m. O, di ba? Ang iconic kaya nung ganito. Actually, ang ganda talagang tignan. Grabe, ang genius ng nakaisip nito. Pero yun nga, aakyat uli kayo. So, mababawasan ng 1 kilo yung Sakto, pagkakit natin, gutom ulit. Grabe, ang dami talaga nung pagkain. At saka ay, wait, dito tayo, merong talaga, meron pala ditong pa-view deck. And grabe yung customer service. Lahat talaga, ina-assist nila. Parang kada table, meron yatang naka-assign. As in talagang saserban kayo ng, tawag nito, ng tubig, tapos yung fruits, dessert. Tapos tatanungin pa kung anong gusto nyo. Ito pala, meron pala ritong iconic na view deck. It's 12:30. Yung kanina, na pagpasok natin, nakala namin restaurant. Although restaurant naman, ito pala yung nagiging, ang tawag nila ata, cultural hall. Dito pala, mamaya yung cultural show. So mamaya na lang, kaya lang kahit hindi tayo sa unahan. Balik tayo sa pool area. So ito yung mga oras na, kung gusto niyo na mag-swimming, go na kayo for swimming. Tapos, kung gusto nyo ring bamboo rafting, pwede na din. Siguro, ganun yung gagawin nila. Kasi kanina sobrang init. Baka kapag ganitong oras, mas makulimlim na. Ay, hindi din. May ginit pa. Wala ka rin. Ginit pa. Wala talaga. Kasi naman sa sobrang ginit talaga. Wala ba din,
Ganda, no? Paka peaceful. O, ayan, pwede na kayong magmingming. Tapos nga pala, guys, yung smart, wala akong signal. Yung globe meron. Yung globe meron. Ano ba nangyayari sa smart? Charot. Smart, nagpaliwanag kayo. Buti na lang dito sa restaurant, meron silang Free wifi. free wifi. Tanong nyo lang, i-scan nyo lang yung QR code. O, dito na tayo sa Mingming Pool. Pinag-iisipan pa namin kung magmimingming kami. Kasi pumunta naman tayo dito for the experience, hindi naman talaga for swimming. For swimming. Although, ang sarap sanang doon jacuzzi. O, tara, dito na lang tayo. Dito malakas ang signal. Kukonekta muna tayo sa Connect muna tayo sa Wi-Fi habang naghihintay tayo ng cultural show. Guys, nagtatawag na sila. Magsisimula na ang pagtitipon. Pinapatawag na tayong lahat. Oh, di ba? Parang may parade pa pala. Di ba ganun yun? Yung parang saan ko ba yung napanood? Yung kay Piolo tsaka kay Juday. Yung sa Benguet ba yun? Basta kapag lahat, kung sino din makakarinig ng mga ganon, lahat invited. So, narinig natin. Invited tayo. So, tara na. Attend na tayo ng pagpupulong. Ay, ito na nga. O, ito na yung mga invited sa pagpupulong. Kahit wag na tayo dun sa merong mesa, bes. Ayun, doon na lang sa upuan para hindi tayo makaroon ng space. Tara. Upo tayo doon. Hello po. Dito tayo. Para kitang-kita natin. Andalusia, Spain. Paseo de Andaluz. Known for high stepping gait, the decline. Pandangos sa Ilaw. Originating from the island where families of fishermen would guide their menfolk back home with candlelit shores. The island's name, Mindoro. That was fabulous. And fantastic.
Grabe yung cultural show, guys. Grabe. Alam nyo, kapag meron kayong kasama ng mga kids, syempre yung ibang kids, baka hindi na nila to alam masyado. So alam nyo, wag nyo silang hayaan na hindi ito mapanood. Grabe, meron siyang something na, yes, ma-entertain ka, pero may kirot. Alam nyo, lalo na yung part na lumabas yung pandango sa ilaw. Kasi syempre yun yung, sorry ako, kasi yun yung naabutan ko na na parang traditional dance sa atin. Paglabas nun, grabe, tuloy-tuloy na yon yung momentum, Patas. yung climax, sobrang ganda na talaga. So, sobra siyang nakakadala. And guys it's 1 hour and 20 minutes na tuloy. Nakakabilib yung talent ng mga Filipino. And ito pa, the fact na yung mga dancers, guys, performers, mga crew dito. Yes! As in sila talaga, kaya sabi ko sa kanya, uy, yung nag-assist sa atin kanina. O, nung- Tapos sabi ko ba, hindi nga, si ate ba? Yung kamukha ni ate. Oo. Si ate nga yun. Lahat Tapos, yun. at the end, guys, pinakilala Nakilala sila. from hardineros to reception, desk. front desk, ganyan lahat talaga. And alam nyo, nakakabilib yung talent ng mga Filipino. Ang ginagawa nila, nagpapalit-palit lang sila ng damit, sila uli yung sasayaw. And then, yung paggamit ng lahat ng klase ng instruments, ang galing kahit sa kamay, sa paa, kumakanta, sumasayaw, nag-storytelling, ano pa, pang Pinoy Got Talent! Galing, no? Galing ng Filipino. Alam nyo kung ano ba yung nakakatuwa? Kasi inisip ko kanina, baka isipin ng iba, sayang yung oras, kaunti yung manood. Lalong ginaganahan yung mga nagpe-perform, you know why? Ang daming nanood. And then talagang lahat na-amaze, nagpapalakpakan, nagpa-participate. So yun naman talaga dapat. Kasi akala namin kanina, ay, baka isipin nila yung 1 hour medyo sa oras. Sayang. Oo. So ngayon, eto na yun. 3:20 pa lang or 3:30. Pwede na kayo mag-swimming kasi hanggang 6 p.m. naman. Pwede na kayo mag-swimming, ganyan, balik lang kayo. Bamboo rafting. Yes, mag-muni-muni. So ito na yung mga moment na yun. Oh, eto na, ang dami nang nagbabambo rafting. Mas gumanda na actually, pati yung kulay. Kasi hindi na masyadong maaraw. So, nag-iba na yung kulay. Tignan natin yung Mingming Pool. For sure, mas marami na ring naliligo ngayon. Kasi gantong oras, ayan na yun. Hihintayin nyo na lang yung 6 p.m. if ever. Kumbaga susulitin. O, ayan o. Ang dami nang naliligo. Diba? Susulitin na talaga. Siyempre, kung nandito na rin lang naman, sulitin na. And to be honest, ma-enjoy nyo naman talaga. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. It's 5 p.m. guys. Nag-relax lang kami dun sa pool area. And then, kanina, nung pagkatapos nung cultural show, dumaan kasi kami dito. Grabe, at 3:30 punong-puno. Grabe yung pila. Oo, kasi siguro after nung cultural show, yung iba naman uuwi na. And then, ayaw na rin namin sumabay ng 6:00 kasi baka mamaya marami din. So, tara na. Mauna na tayo. Kotang-kota na naman tayo. Grabe experience ito. Yes. Saya. Tingnan nyo, by this time, walang tao. Meron na kaagad. O, tingnan natin.
Si Ligaya ba yan? O, tingnan nyo, wala tayong kasabay. Kanina nakita namin as in punuan. Tapos may time pala na ang gagamitin na talaga nila yung electric car. Or e-jeep, yung gagamitin nila. Hello po. Pabait pala, wala nang magigitara sa atin. Oo, sobra na daw tayo. Kapag pati yung pauwi, gusto pa natin na merong mga harana sa atin, sobra na kayo. Sabi. So nga, Sana po yung mga alas 4 po. hanggang alas 4 lang pala yun. So yun, so ngayon naman, titignan natin, kasi gusto rin namin sinyong ipakita kung from here, madali ba kayong makakasakay ng bus kung pauwi na kayo ng Manila. Para the whole experience talaga. And kanina nga pala guys, ang binayaran natin na pamasahe ay 219 pesos. 219 pesos each kami ni Enzo from Buendia pababa na dito sa labas ng Villa Escudero. Tapos iba pa natin gastos, yung tricycle nga 50 pesos and then extra gastos wala namang masyado, tubig lang. Bumili lang tayo ng tubig and then yung locker na 100 pesos. Palabas na tayo. So kanina, ang isa pang worry namin, isang question namin, meron bang tricycle na maghihintay? Kasi, kung lalakarin natin to guys, apakalayo. Pakiramdam naman namin hanggang 6 p.m. meron, hanggat merong tao or turista pa dito sa loob. Ayan oh. Merong naman tricycle na nakaparada. O, diba? So, okay lang. Smooth din yung magiging... Ayan, ayun pa yung mangyayari. Pipito lang yung guard. Tapos, sisenyasan niya na yung tricycle driver. Ito na yung tricycle. So, super smooth. Next naman ay yung bus. Tignan natin kung makakasakay agad tayo ng bus. Siya rin. O, si Kuya nasakyan natin papunta rito. Si Kuya rin ang sasakyan natin palabas. Ang sakit naman nun. Mas masakit pa daw sa heartbreak, sabi ni Enzo. This video, nahuli lang kami ng mga 5 seconds. As in, pagbaba namin ng trike, ayun yung trike na sinakyan natin. Nakita ka agad namin, LRT. At ang maganda doon, AC text pa. Mas mabilis sana. Hello po. Nalagpasan tayo. Ayun, tuloy. Meron ba? Ito yung waiting shed. Nasa tapat mismo siya ng Villa Escudero. Wala pa. Malay mo naman, tuloy-tuloy. And then dito pala, meron na rin, restaurant? Restaurant siya. While waiting, muna tayo, mag-recap na tayo para mamaya. Pakita lang namin sa inyo kung paano tayo nakasakay or ilang minutes tayo sayang. Ngayon nga. So, kumusta ba yung naging experience namin? For us, panalong-panalo to. Worth it to. Worth it to. Yung pagkain pa lang, ay grabe yung pagkain. Talagang mabubusog ka talaga. Oo, at saka pwede ka na kumuha. Yes, at yung experience mismo, hindi natin lagi na-experience. Na-experience ko kasi dati kumakain sa baha talaga. Isa na bota. Pakain kami, baha talaga. Ito talaga kumakain tayo na meron tubig na dumadaloy sa mga paa natin. So ayun, kakaibang experience siya. And then yung mga activities din, may enjoy nyo, yung bamboo rafting, and then yung swimming pool, lalo na kung meron kayong kids, may enjoy nyo talaga. And isa pa guys, na mga na-enjoy natin is yung cultural show. Kasi grabe, Yes. lagpas 1 hour kang nakaupo at mga ka sa mga nag-perform. So yun, isa yun sa mga naging highlights natin. And madali ba siyang i-DIY? For us, yes. Madali siyang i-DIY kasi kumbaga, isang bus ride ka lang. Pero kadalasan ng mga nakikita, parang kami nga lang ata nag-DIY. Parang meron silang, umaarkila sila ng sasakyan. Kasi kung marami naman kayo, okay na yun. Chipin sa isang sasakyan. And then, meron talagang dalang Private car talaga. sasakyan. Ngayon naman, pagdating sa sasakyan, meron kaming plan A, merong plan B. Ang plan A namin dito talaga maghihintay. Pero kapag matagal at wala pa talaga, pupunta Mag-jeep tayo papunta sa San Pablo, SM San Pablo. Oo, nandun kasi yung terminal mismo ng mga bus. Pero tingin naman namin, hindi pa. Baka by next week pa mas mahirap yung sakayan kapag ka Holy Week na. Okay, so 5 minutes meron ng LRT. Thank you po. And meron pa talagang pumapara for us. Ayan. Hindi na namin kayo sasama pa uwi sa bahay, ha? That is good na hindi tayo nirang po makasakay. Yes. O yan, kapag ka simpleng araw, I mean, hindi holiday, Saturday ngayon, ha? Madali naman kayong makakasakay
ng bus din paglabas nyo ng Villa Escudero. And ang pamasahe natin now ay 246 pesos. 246 pesos. Mas mahal pala yung pabalik kaysa sa papunta. So, ayan. So, at least kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea kapag mag-DIY kayo na transpo from Manila going to Villa Escudero. At dahil tsakan, i-enjoy nyo po ang Holy Week. Hindi po muna tayo mag-upload para, una, syempre, para mas magunita natin ang Semana Santa. And at the same time, ma-enjoy nyo na magkakasama ang pamilya. Magkita-kita na lang po tayo sa Easter Sunday. Bye, everyone.